Dalampasigan ng barangay Saraza sa Brooks Point sa Palawan, binagsa ng mga residente nung kumalat ang balitang merong mga nahukay na pinaniniwalaang sinaunang gintong alahas. Sa 4 na araw, nakatatlo na po ako. 16 carats po ito. Sabi ng biyanan ko, mga sinaunang ginto raw. Ang bahagi ng dalampasigan na hinukay ng mga residente, pagmamay-ari raw ng pamilya ni Ellie. Itong applyan nito sakop pa ng korporasyon namin Masakit kasi pumapasok na sila sa pribadong lupain Sa dagat na rin po yun, public na rin po yun siya. Wala pong bawal. Para alamin kung sinaunang alahas ba talaga ang nahukay ng mga residente sa dalampasigan, sinadya ito ng archaeologist na si Jeron Cansino mula sa Palawan State University. Saan ba banda kuya? Doon po yan sa unahan. Wala kang nakita katabi? May katabi yan siya sir, di ko lang alam kung ano kasi basag na siya So exposed na, hindi ka na nagukay? Hindi po hinukay. Yung maliit na ito, pinatunaw ko po, pinagawang singsing. Ang nahukay na parang sinaunang mga alahas, maituturing daw na significant cultural material. Mapapansing malaki ang pagkakahawig sa pinagdugtong-dugtong na kwintas o neck ornament na ito na mga nakadisplay sa Ayala Museum sa Makati. Pinaniniwala ang gamit ito ng ating mga ninuno sa pagitan ng 10th hanggang 13th century bago pa dumating ang mga Kastila. Imposible namang naagos or naanod doon. Para sa akin, mas prominente yung teorya na nandoon na talaga yon. Ngayon lang nila nakita kasi wala namang habitation sa ngayon Naaadornohan ng mga ginto ang ating mga ninuno noon. Sa narrative ni Pigafetta, nung dumating sila sa part ng Southern Palawan, meron silang binabanggit na mga datu. Ang mga datu na to ay mayaman. Nahahawig ito sa Hindu-Buddhist design. Ito ay parte din ng pakikipagkalakalan na mga taga-Palawan sa iba pang mga bansa dito sa Asia. Ang Palawan talaga noon at ang mga ninuno natin, meron silang mayamang pamumuhay. Pero madiing paalala ng mga eksperto, ang pagkuha at pagbenta ng mga ito labag sa batas. May batas kasi tayo sa Pilipinas na lahat ng mga earth-moving activities ay kailangang maghanap ng permit. At lahat ng nakikita, technically, ito ay pag-aari ng gobyerno. Merong kaukulang kaparusahan sa pagbibenta, pagtitrade, pag-i-export ng mga ganitong archaeological find. Ngunit kung ito ay accidental find, mas makakabuti kung ipagbibigay alam nila ito sa local government unit at sa National Museum or sa NCCA. Ang mga nahukay sa Brooks Point, ipinagbigay alam namin sa pamunuan ng National Museum. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam dahil hindi raw available ang eksperto nila sa bagay na ito. Samantala, ang banga na nakuha ni Michael, posible raw na yung tinatawag na martaban o goosey jar. Ito yung isa sa mga pangunahing produkto na malaki yung parte sa kalakalan noon ng Pilipinas sa mga bansa katulad ng China, ng Burma, ng Cambodia, ng Thailand. Pwede yan sa bahay ko lang sir. Ako na naman. Pwedeng dyan sa'yo as long as walang authorized ng pamahalaan na kumuha yan sa'yo. Halimbawa, mayroong government agency hingiin ito. Willing ka bang? Pwede lang manatiliin sa akin, dito na lang sa akin. Meron tayong tinatawag na RA 10066. Ito nga yung National Heritage Law. Meron naman din silang right bilang sila yung nakakita nun. Kaya lang, mas makakabuti nga na ito ay maitala, maalagaan, magamit sa pananaliksik. Ang hirap din i-translate nung value ng heritage kung nag-interlap na dito yung mga basic needs natin. Yung phrase na pambigas-bigas lang. Sino rin ako para pagbawalan sila? Pinaka-importanting bagay pa rin is may mainstream natin yung ganitong usapin. Mailagay natin yung usapan na to into public. Magkaroon talaga ng totoong dialogue between the general public, the archaeologists, the educators, the policymakers kung paano ba natin titingnan talaga tong ganitong phenomena. Ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point, pinaalalahanan ding mahigpit na ipinagbabawal ang hindi otorisadong paghuhukay sa lugar. Magpapadala ko ng tao doon para patingnan yung activities. Hindi ko naman sukat akalain na makakadampot ako dyan. Tagal na rin kami dito. Ngayon lang nangyari yan. Yung nagawa ko po nung una kasi gawa ng kahirapan, hindi ko naman po talaga alam. Walang katumbas na halaga ang maibibigay ng ganitong mga klaseng archaeological find para sa pagbuo natin ng ating lokal na kasaysayan. Kaya kung kayo man ay nakakita ng mga ganitong bagay, makipag-coordinate kayo sa local government unit, study centers.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.